Hello guys, welcome back to our channel. Ayan guys, so matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog ng mga motor. Alright, so guys, today's episode ay meron tayong iba-vlog na i-review na naked bike from KTM. Ito yung bago nilang or version 2 Duke 200. Simulan na natin. Okay guys, so dito simula tayo dito sa harapan. Ayan, so napaka-fresh ng ating KTM Duke 200 version 2. Right, so dito naman sa gilid, ito naman yung sa kanyang bandang likuran. Ayan, okay, so by the way guys, dito hindi na siya stock kasi pinalitan na ng meron na ditong mudguard, tsaka tinanggal na yung parang rear fender ng ng itong Duke na 200. Guys, so dito naman tayo sa kanyang headlights. Ito yung kanyang headlights guys, para siyang Super Duke 1290, yung parang yung version 1 ng Super Duke. Mas maganda na yung itsura ng kanyang headlight, tsaka napaka parang patulis, no? And then ito naman yung kanyang suspension. Same pa rin yung suspension niya guys, ganun pa rin yung ginagamit nilang suspension, yung WP. Ayan, so inverted forks. Tapos ito yung trademark talaga ng KTM, no, yung orange wheels nila. Ayan, so ito yung kanyang front fender. Alright, so ito yung bandang kabila. Ayan, so mas malaki na yung disc brake. I think so, parang mas malaki yung disc brake or same pa rin ba yung disc brake ng version 1 tsaka version 2. Ang maganda nito is yung stopping power nito malakas guys, kasi mas malaki nga yung kanyang disc brake. Ang nakagandaan lang ng version 2 guys is equipped na siya ng dual channel ABS. Ayan, meron siyang ABS dito guys. As you can see, meron siyang wire ABS yan guys. Alright, so ipapakita dito sa loob ng kanyang makina. Ayan yung kanyang ABS motor. So dito naman sa kabilang, sa rear na wheels, ayan, ito yung kanyang ABS sensor. Yan, talagang dual channel ABS. Ganun din yung rear wheel niya, orange. Okay, balik tayo dito sa harapan. So sa harapan guys is sa 17 inch yung diameter, naka 110. Yan, 70 R17 yung harapan. Okay, ang gamit no tire ay MRF. Okay, alright, so dito naman tayo sa bandang likuran. Ito naman yung kanyang likuran guys. Ang mas maganda kasi ito guys, yung tire parang pinalapad siya. Para yatang 140 yung dating version, yung older version, pero paki-check na lang guys kung tama ba. Kasi 150 by 60, so 150 yung lapad niya guys, so mas malapad siya. Actually, ito yung sukat o yung tire size ng mga R3. Kahit yung Ninja 400, no? Kahit yung ZX25R na ni-review natin, ganito kalalapad yung mga gulong ng mga motor na yun. So 160, 150, 60 by 17. Yan, nabanggit ko kanina na equipped na yung rear brake niya ng ABS. Ito yung rear disc plate or disc brake. Ayan. So same pa rin naman yung ginagamit nilang swing arm, parang pag ganun. Okay, so dito tayo sa bandang gilid guys. Ano naman yung gilid guys, no? Ang pinagandaan ng bagong Duke ngayon, yung version 2, is para na siyang yung Super Duke na
1290 na itsura, no. Ito yung maliit o yung parang junior version ng Super Duke. So as you can see, yung tubular frame niya is mas precise or mas kitang-kita sa body ng motor. Tingnan nyo dun sa bandang likuran na kulay white, at ito naman is kulay black. I think sa 390 na Duke is orange yung kulay nito. Ayan, orange yung dito. Kasi sa 200, can din yung sa version 1, sa 200 is black. Doon mo differentiate yung 200cc at saka yung 390cc ng 200. Alright guys, so ito yung makina ng Duke na version 2. Ang makina nga pala nito guys is yung bago na nilang BS6 compared to the old one. Yan, ito ay yung 200cc at saka yung 390cc na mga Duke versions. So meron lamang siyang single cylinder head. Ayan, so as you can see, isa lang yung pipe ng tambutso. Hindi ko na i-mention yung kanyang horsepower, yung kanyang torque guys. Pwede nyo namang ma-search yun sa Google. Papakita ko lang sa inyo yung tsura ng ating Duke 200. So dito tayo sa kanyang makina. Ayan guys, so ito yung tubular niya na frame. Ganda, ganda talaga. So ito yung kanyang yung liquid na radiator, yung liquid coolant dito nilalagay, liquid coolant. So meron siyang cooling system. Ito yung kanyang radiator, yun yung fan, yung kit ng fan, ang liit. Tapos dito nakalagay yung kanyang ABS. Ayan, so dito naglalagay yung top up ng coolant. So dito yan. Ayan, so dyan nilalagay guys. Alright, so may dalawang kulay nga pala itong Duke 200 guys, white at saka yung orange. So yan, meron siyang sticker dito na Duke 200. Okay, so dito tayo sa side. Ito yung kanyang foot pegs, sa driver foot pegs. So na fold siya guys. So, pag yung just in case na may slide kayo, matumba, ito pag may slide yung motor, dito siya masisira agad kasi nagpuyupi. So ito yung passenger foot peg. Yan, folded. And then underbelly yung kanyang tambutso sa ilalim. Okay, ito naman yung kanyang monoshock. Yan. Kulay puti. Ang ganda. Lumilito yung kulay ng monoshock ng ating Duke 200. So doon naman tayo sa kabilang side. Naman sa kabilang side guys, same din naman yung itsura syempre. Ayan, so makikita nyo yung tubular frame na black at saka white. Nandito yung kanyang speed, yung kambyada. Ayan, yan, yung kambyada niya nandyan. So ganun din, nafo-fold yung kadena. Ayan, so yung foot peg ng passenger. Ayan, so yung kanyang upuan nga pala guys, split yung kanyang upuan. So ito yung para sa driver, ito naman yung sa passenger. Ang upuan niya lang guys is medyo madulas, hindi siya makapit na yan, madulas siya. So medyo laging mag-a-adjust yung driver nito. So dito guys is yung kanyang tangke naman guys is to direct, diretsahan na ito. Diretso ng metal. Ayan, so dito lang yung plastic part. Yan. Ito, pati rin dito guys, plastic part. Kabilang side, plastic dito. Ayan. So, ito yung key shutter niya o yung susianan. Ito naman yung kanyang speedometer, panel gauge. Yung panel gauge niya guys is same pa rin nung Duke na 200, yung Duke na version 1, pero meron ng mga nailagay na mga neto guys, informations dito. Siyempre nandito na yung kanyang ABS, so makikita nyo. Wala nga lang tong riding modes guys, itong Duke 200. Ang safety features lang na meron nito is yung kanyang ABS. Yan, at least meron siyang ABS unlike yung dati. So dito naman yung kanyang handlebar. So makikita natin dito guys yung switches, yung turn signals, yung horn, ayan. So low beam, high beam, and ito yung kill switch. Ayan. Okay, ito yung push start. Yan, push start. Okay, so try natin paanda rin guys. Yan, so guys.
Alright, so yun yung tunog ng makina ng ating Duke 200. Alright, so dito tayo sa harapan guys. Okay, ayan. So ito yung sa panel cage guys, split yung kanyang headlight saka sa panel cage yan. Yan. Ang maganda sa Duke 390 guys is TFT na yung dito. Sa Duke 200 is ito LCD pa lang siya. But anyway, maganda pa rin naman. So dito tayo sa bandang likuran. Ayan. Ito yung likuran. Okay, yung taillight nga pala ng ating Duke 200 is same lang din naman ng Duke 390 no. Pero mas maganda na siya ngayon guys, unlike nung dati. Ito is yung usually na nakikita natin sa mga higher version ng mga Duke no, yung mga KTM Duke 690 ata yan, yung mga 790, 990 ganun. Yung parang ganito na talaga yung tsura. LED na lahat guys. Lahat ng ilaw is LED na. Ayan, equipped na siya ng LED kahit yung mga turn signals niya LED na. Ayan, ito yung sa ilalim guys oh. Okay, so baby. Alright. So ayan, yung kanyang monoshock. Ayan, ganito kalapad yung ano, yung gulong niya guys. Ayan. Okay, so ito yung aking kamay. Ayan, ganito siya kalapad. Hello. Ayan, so dito tayo sa gilid. Yan, sulitin natin guys. Yan. Sa mga gustong bumili ng KTM Duke 200 to, panoorin nyo itong ating video. Okay, so yan. So, yung gilid. Ayan, meron pa lang ano, susian dito para ma-open itong passenger na seat. Try natin open guys ha. Okay, so ayan. Ayan, may susian siya dito. Okay, ganun. Ay, dali lang. Kailangan palang pihitin to. Okay, susi natin. Yan, tapos pipihitin natin to. Iangat natin yan. Nakaangat na. Alright, so ayun. Ala. Muntik nang nahulog. Ayan, so nandito pala yung kanyang tools. Ayan, so nandito yung tools, yung mga fuse, nandito yung mga fuse. Ito, siyempre yung rehistro, ayan o. Wala kasi itong ano eh, wala kasi itong siyang katulad ng mga scooters no, na may mga malalaking compartment. But this one is maliit lang yung kanyang compartment. Talagang good for ano lang talaga. Yan. So good for tools at saka yung rehistro o yung lisensya mo. Ganyan lang siya kaliit. So pagka ganito talaga mga motor guys is advisable na magdadala talaga kayo ng bag. So dito naman tayo sa bandang makina sa kabila ano guys. Sulitin natin. Yan, sulitin natin yung pagtingin natin dito. Check sa ating Duke 200. Ayan, meron siyang parang ano dito, cover. I think this one is a metal. So stay away lang talaga sa masyadong mga mabasang na lugar kasi baka kalawagan. So ayan, ito yung ilalim. So ayan yung kanyang throttle body. So yan yung engine assembly. Yan. So ganyan siya yung itsura niya. Alright, so meron siyang belly pan. Ayan. Ang ganda ng yung belly pan niya. Same pa rin nung dati, parang yung sa robot. Ayan. Meron nga pala itong siyang 6-speed manual transmission ang ating Duke 200. Alright. Okay. Oh. Ayan. So dito, yung kanyang front fork. Ayan. Hindi nga pala siya fully adjustable yung front forks ng ating Duke 200. Ayan. Fix na siya. Naka-fix na yung play ng ating Duke 200 pati na rin yung sa ilalim. Ayan. So as you can see, wala na siya. Hindi na siya na-adjust. So, pero yung height niya guys is pwede siyang i-adjust. Ito dito. Ayan. So, pwede mo siyang patasin or pababain. Meron pa siyang dalawang ayan. Ito yung pinaka-last. 1, 2. Ayan. So, ito yung pinakamababa niya na talaga. So, but this one is nandito siya. Pero kung gusto mo pang patasin yan, pwede mo pa siyang ipaabot dun sa dulo. Na mas mataas na dito. Okay? Yan po guys. Maraming salamat po sa panonood and I hope you enjoy watching this video at sana po may natutunan kayo sa ating pag-review sa KTM Duke 200 version 2.
Okay guys, so huwag niyo pa sanang kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Thank you for watching and have a nice day. Ride safe palagi.